Bakit di mo maiwan yung boyfriend mo? Boyfriend pa yan. Iniwan ko nga yung asawa ko na asawa ko eh. Bakit? May tinatago ka ba na lalabas pag iniwan mo yan? Bakit? Yan lang ba ang tite sa buong universe? Be, you are limiting yourself. Kasi feeling mo at napapaniwala ka na yan lang ang para sa'yo. No, hindi lang yan. Iwan mo yan. Palitan mo ng 10. Palitan mo ng 7 Monday to Friday tapos maghanap ka ng 3 as reliever. If you think that that's the only man in your life that can treat you like that, then he's treating you like shit, so you don't deserve it. Leave. At saka kung may mga sexy-sexy at mga porno-porno kayo sa cellphone niya at natatakot ka na i-publish niya pag iniwan, gawin mo. Tapos ipablatter mo. Huwag ka mag-settle sa hindi ka masaya, B. Baka yung true love mo naghihintay lang sa'yo. Kaso nasa maling titi ka pa. Kaya leave na! Bilis! I don't think a man telling me that I'm losing fat and not gaining muscle is a big thing. But I just want to remind you men that you don't get to comment on women's bodies. You don't get to tell me how I should and what I should do to my body. I want to lose fat. That's the whole point of my journey. If I wanted to build muscle, I would build muscle, but understand that building muscles come from the kitchen and of course having a good trainer. And I wouldn't hire somebody who's as misogynistic as you. I do applaud the journey of the lady that joined the Superbods challenge. I'm rooting for her and I really think that she is awesome. But what matters to me now is that I look more feminine and soft and my boyfriend enjoys my body. At ang importante that after 12 rounds, I say harder instead of stop. Na kaya kong maglakad ng 4 kilometers at nagpa-perform pa na walang mintis pagkatapos. So your small dick energy isn't welcome here. Mami, wag mong gawing rason ang anak niyo for staying in a place na hindi ka masaya. Gusto mo bang ituro mo yan sa anak mo? Kung babae ang anak mo, you are teaching her to settle. You are teaching her to be unhappy when she deserves to be happy. Kung lalaki naman ang anak mo, you're teaching him that it's okay to mistreat a woman. Because pinapakita mo sa kanya that since nagstay ka, magsistay rin ang future partner niya. Either way, it's not gonna be healthy for your child to see that nakikita niya yan, na you are unhappy. You cannot hide it from your child. Kasi for sure, you gave birth to a child that is sensitive enough to see the struggle of their mom. Kasi ako si Tony, kahit man itago ko yung pag-iyak-iyak ko dati sa ex-husband ko, siya na mismo nakasensya kaya nung siya naman ininsulto, abay, nasampal ng buo. Kaya kung ako sa'yo, leave him. Chances are you're better off. Chances are makakahanap ka ng mamahalin ka at siya. And the best part, you're free. Ingat! That's what I've been trying to tell you. Hindi lang po ako pang politics. I can actually talk about anything and everything. Yan kasi ang diferensya pag hindi tanga ang fino-follow mo. To be fair, ang daming ibang fun topics aside from politics. Sa totoo lang, nakaka-dry talaga makipag-usap sa politics. Ayokong ma-stress. Although, of course, here and there, I talk about it. Pero Diyos ko, mas maganda talaga akong kachika sa iba't ibang bagay. Lagi na nga akong napagsasabihan na ang sarap po daw katagay ay trube. Kaso lang kasi hindi na ako umiinom. Pero lumalaban pa rin to sa tsaa at kape. So if you have something that you wanna talk about, o wag na lang sa politika kasi maraming nasa-stroke sa ganyan at ayoko rin talaga maalog yung botox ko, then let's talk about something else. Pwede love, pwede relationships, friendships, motherhood, even being a wife kasi sa 1 year na ginawa ko, I think may natutunan naman ako. And now I'm on my girlfriend mode. Ingat! Hi guys, I am on my way to do another podcast today. The one this morning got rescheduled, so I feel pretty sad, but I'm pretty sure it's gonna happen soon enough. And then this afternoon, I am meeting with a lady that I've been watching her podcast for a bit, and I was so happy that she finally had time for me on her podcast. I've been a fan of her before when she had worked on TV, and now with her podcast and being a part of it, I'm really excited. I can't wait. I love her topic. And again, I hope that you will support that podcast along with the other ones that have yet to come out. And I just realized I have been interviewed by 3 women consecutively. That's gonna come out pa. So part 2 of Am I Cancelled Yet is coming out. And then 1 from the Pod Network and another one from this lady. So watch out for it. Kasagdehin ninyo si Vayoy. Ngano man yun inyo man ang botan ang syulalat ni Vayoy.
Because iya nang kagustuhan nga masuros siya. Kay gasigi silang kay-kay nga wa silay protection. Ngano ka mo may mag-uol sa iyang syulalat? Ngano ka mo may mag-uol nga si Dudong gisundan dayon? Dili man kamo mo gasto. Di man ka kamo ang kanang mubantay kang Dudong og sa bag-ong bata. Ayaw mo pang hilabot kang Vayoy. Inyo pa kong labot-laboton. Gusto pa mo kasaban ako si Vayoy. Si Vayoy kibalo sa iyang gibuhat kay kibalo si Vayoy unsay trabaho niya sa iyang pagkaykay diha kay gasige ra silang kaykay. Maunang advocate hindi siya mag-anak-anak basta na siya ikagasto og dili niya samukon ang gobyerno sa iyang mga desisyon sa iyang kinabuhi. Ayaw mo paghilabot og lawas sa babay kay di man na inyo. As long as wa mo nang hasol sa gobyerno og laing tao og pagpakaon sa inyong anak pasag dee. Munang padayon sa pagkaykay Vayoy kay gusto man ka nimo na. Hi guys, I just got back from the salon. I got an update on my bob. I call it my annulment bob. So ever since I, got out of my marriage, I've been sporting short hair. So the favorite cut had always been from Nora Hair Salon. I would fly literally from wherever I was in the Philippines to fly to Manila so that I could get a haircut from Nara Salon. So the main branch that I would go to with my sister and my mom would be in Makati, and I found out they have 3 branches. They have one here in the Manila area, in Robinsons, Manila, and then they also have one in SM North EDSA, and of course the one in Makati is the first one. And yeah, I'm so excited for my podcast interview tomorrow. The one in the morning is rescheduled, but the one in the afternoon is happening, and after that, we are gonna go and try Fusion Alley food because I heard it was good and it was like near where I'm staying. So, see ya. Ingat.